So what's up? Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa napakaraming yung mga katanungan. At ako po'y masayang masaya dahil ang dami po ng mga nagtatanong. Ibig sabihin, marami ang nakatutok, nakikinig at umaasa na masasagot ang kanilang mga katanungan. So mga kamanok, huwag kayong mag-alala. Iniisa-isa ko po araw-araw ang inyong mga katanungan na inilalagay dyan para mabigyan ng wastong kasagutan. And yung iba na medyo alanganin ako sa mga details, atin po yung binibigyan ng panahon para hanapin, i-research, itanong sa ating mga kaibigan na nagmamanok. Kaya mga kamanok, eto na po mga kamanok ang aking mga isasagot sa inyong mga katanungan. Kung nakapag-subscribe na po kayo, sisimulan na po natin ito. Simulan na po natin ang unang katanungan. Ito galing kay Vincent Humawan. Ayan. So, idol, new subscriber po ako. Hindi ba pwedeng i-ferment ang mga grains katulad ng ginawa sa Jackie Oats? Thank you po and God bless. Okay, so new subscriber si Vincent. Almost 2 weeks na tong katanungan niya. Anyway, sagutin natin to. Pwede rin bang i-ferment yung ibang grains kagaya ng Jackie Oats? So mga kamanok, nasubukan ko po ito. Nasubukan ko pong i-ferment yung oat growth pero hindi po maganda. Ayaw lumabas ng amino acid. Ayaw lumabas ng natural vitamin B12. Yung feedback sa manok hindi rin maganda. Parang wala lang. Kinakain lang niya. Hindi kagaya ng fermented Jackie Oats na talagang high in fiber. High in fiber once na makain ng manok, ano pong nangyayari? Na-absorb yung extra moisture ng katawan. Kaya yung katawan ng manok nagiging lean muscle. Pag sinabing lean muscle po, maskulado. Hindi po sila nagkakabuyon. Magkakaiba po ang body type ng manok, ha? Ang nagiging body type depende sa kinakain nila. Yung iba magtataka, kamanok, nasa ano na yan eh. Nasa body conformation na talaga. Kung ano yung materialis na ginamit mo, yun na talaga magiging katawan yan. Wala nang magbabago dyan. Hindi po mga kamanok. Yan po ay nasa pagkain din po. Hindi lang po yan nasa materialis ninyo. Pati po nasa pagkain yan. Tingnan po ninyo. Yung halimbawa, maganda na po yung materialis na inyong ginamit sa breeding, malaki yung tulong. Okay? Pero kung mali-mali po yung pagkain na ibibigay ninyo, hindi nyo rin po makukuha yung ganda ng katawan na sinasabi ko sa inyo. Taas ang kamay dito mga kamanok, kung may nanonood dito na nakagamit na at maayos nilang nagagamit yung fermented Jackie Oats sa mixture ng kanilang pagkain o sa kanilang patukan na ibinibigay. Mag-comment naman kayo dito kung ano ang pagkakaiba ng manok na nabigyan ng fermented Jackie Oats kaysa sa wala. Tingnan natin. Okay? Sabi ko nga po mga kamanok, sa fermented Jackie Oats, doon lumalabas ang napakataas na amino acid na siyang tumutulong upang mag-build ng pangangatawan. At the same time, mataas to sa fiber na kayang alisin lahat ng tubig sa katawan ng inyong mga manok. Balanse o balansyado po ang tubig sa katawan. Hindi masyadong dry up, hindi naman po masyadong mabigat. Kaya hindi tayo nagiging worry pagdating sa dropping ng manok. Kapag naka-fermented Jackie Oats, tama yung moisture, kaya maganda ang dropping. No hassle na. No hassle na mag-isip kayo na, naku, ang pangit ng droppings nito, basag yung ipot, Bit ganun. Ibig sabihin, pag basag po ang ipot, hindi maganda ang moisture content ng manok. Ibig sabihin, masyadong matubig yung katawan. O kung halimbawa naman, dry up yung katawan, dry up din po yung ipot. Okay? Pag dry up po ang katawan, magaan yung katawan, payat ang katawan. Yun po ang dry up. Okay naman sabi natin maganda ang katawan, okay, dry up ang ipot, kulang lang sa tubig. Pagka ganun. Pero kung makikita nyo, consistent yung pag-iipot nila ng dry, sabihin kulang sa tubig, kulang sa inom, o kulang sa moisture yung manok. Pero sa fermented Jackie Oats, mahihipo nyo talaga yung ganda ng katawan na sinasabi ko sa inyo. Lean muscle mga kamanok. Lean muscle. Tapos yung heavy bone, feel nyo rin po. Magandang development ng buto. Talagang kapit na kapit po yung muscle nila sa kanilang mga bones. Yan po ang kagandahan. Healthy po yung manok talaga. Kung masusubukan nyo lang po ito at ma-absorb, ma-adapt ninyo, sasabi nyo, salamat ka mamay. Kaya sabi ko doon sa mga nakasubok, nakapag-try, nakapagpa-adapt ng fermented Jackie Oats, mag-comment kayo dito at i-comment nyo kung ano ang magandang benepisyo na nakuha ninyo sa fermented Jackie Oats. Okay? Muli, yung mga magbababad dyan ng ibang grains, bukod sa Jackie Oats, kung ako ang tatanungin nyo,
ayaw lumitaw ng mga bitamina na meron, okay, sa Jackie Oats kapag na-ferment natin. Kaya hindi advisable lahat po pwedeng i-ferment. Okay, so Vincent, sana kahit paano na ipaliwanag ko po yung katanungan mo. And thank you sa pag-subscribe mo. Next question tayo. Ito galing kay Familia Ortiz 2 weeks ago. So, mega shoutout sa iyo, Familia Ortiz. Idol, tanong ko lang, pwede ko bang pagsabayin ang Jackie Oats at Vitamax? Okay, so Jackie Oats and Vitamax, magkaiba po sila ng goal pagdating sa katawan ng manok o kaya naman magkaiba po sila ng pagbibigay natin sa kanila. Si Vitamax is injectable supplements. Binibigay po natin to through bloodstream. Sa bloodstream po natin to pinapadaan para makuha ng manok yung benepisyo galing dito. While si Jackie Oats naman is through feedings. Binibigay po natin bilang patuka pagkain para ma-absorb ng katawan ng manok. So, si Vitamax is mabilis po itong way para po maipa-adapt agad natin yung mga vitamina na galing dito. So, supplemento po ito, pang-alalay lang po ito. Lagi pong magsisimula ang pagganda ng manok sa pagkain. Yung mga supplements, injectable supplements, is only a guide. Pang-alalay lamang ito. Kung halimbawa talaga na binibigyan nyo na ng balansyadong pagkain, ayaw pa rin gumanda ng pangangatawan, saka pa lang tayo magbibigay ng Vitamax para makatulong. Okay? Para maging alalay, para makuha natin yung ganda ng pangangatawan na gusto natin sa ating mga alaga. So, paano ba ang proseso ng pagbibigay natin ng dalawang ito? So, hindi namang porke sinabi nating magkasabay sila, araw-araw pagkasabay-sabayan nyo. Hindi po. Pwede po silang mag-partner, okay? Mag-partner na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Ibig sabihin, kung si Vitamax is weekly po natin ibinibigay, si fermented Jackie Oats is every meal o every day natin ibinibigay. Okay, ganyan po ang schedule nila. Hindi po pwedeng araw-araw, sabi ni Kamaway, araw-araw daw po pwede daw itong mag-partner. Araw-araw, umaga, hapon, bigay ng injectable supplements. Tapos umaga, hapon, Jackie Oats. Hindi po. Once a week lang po ang Vitamax. Minimum po tayo ng ganyang range. Hindi po pwedeng 2 times a week. Hindi. Minimum tayo ng weekly ang pagbibigay ng Vitamax. And yung fermented Jackie Oats, pe-ferment nyo muna ha. Yung iba dyan, basta-basta na lamang nagbibigay ng Jackie Oats. Pagkabili, halo agad. Hindi po. Para makuha nyo po yung ganda ng benepisyong po pwedeng ibigay ng Jackie Oats, you need to ferment it first. Okay? Halo o babad muna tayo sa mineral water. Okay? Malinaw tayo dyan mga kamanok, ha? Halo, babad ng 1 linggo. Saka nyo po siya ibibigay sa inyong mga alaga. Ngayon, si Vitamax, weekly po. Weekly hanggat maaari maganda. Maaga po kayo magbigay. Kung kaya ng alas 5 ng umaga, magbigay po kayo niyan. Kamamay, bakit naman sobrang aga niyan? Di ba po pwedeng alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon? Okay, bakit maaga ang gusto kong schedule nyo ng pagbibigay ng Vitamax? Unang-una, stressful po ito. Injectable supplements to eh. Okay? Stressful po ito. Mas maganda kung medyo malamig pa ang panahon, ang klima o ang paligid para hindi po ganong ma-stress ang ating mga alaga. Kung kaya nyo rin makahanap ng mga syringe na medyo maliliit po yung pinakadulo, gawan nyo po ng paraan. Yung pang-insulin, mas makakabawas po ito ng stress para din po mas mabilis po ang pagbibigay natin ng Vitamax sa kanila. Mas manipis po yung pinakadulo, mas magiging maganda. Okay, so ang pagbibigay ng Vitamax sa mga stags natin, 0.3 and sa mga 1 taon mahigit, pataas, 0.5 mga kamanok. Yun po ang magandang dami po ng pagbibigay natin ng Vitamax sa kanila. Alright? So yung Jackie Oats, every meal po ito ha, hindi po ito every kung kailan lang natin gusto, every meal. Halimbawa, 2 times per day tayo magbigay. So, umaga, hapon, so halo tayo ng fermented Jackie Oats. Ganun po yung sistema dyan. In overall, Vitamax and Jackie Oats, pwede ba itong mag-partner pagdating sa ating mga alaga? Excuse me. Ang sagot ko dyan, pwede po kasi ganyan din po ang ibinibigay ko sa kanila kung kinakailangan. Alright? So, last question tayo dito. Pick muna ulit tayo ng last question natin. Ito galing naman kay Rafael Marante. Ayan, mega shoutout sa iyo, Rafael.
Kamamay, kapag nagbabad po ba ng Jackie Oats ng 7 days and up, nabaho na po yung pinagbabaran, dapat po ba palitan ng bagong mineral water? Sana po mapansin. Ayan, so last question natin to galing kay Rafael. Yes po mga kamanok, pag po kayo ay nagbabad ng 7 days, dyan na po nag-start yung tinatawag na fermentation process. Dyan na po talaga kompletong lumilitaw yung benepisyo ng fermentation. Okay? So, magtataka yung iba, bakit ganito na yung amoy? Sira na ba to? Hindi na ba to po pwedeng ibigay? Ganyan po talagang amoy niyan. So, yan po ang fermentation process na tinatawag. So, halo lang po araw-araw. Huwag kayong mag-alala. Kung ganyan po ang naamoy ninyo sa mga newbie, hindi pa po kayo sanay. Masasanay din po kayo as long as yung grains, kita nyo, madilaw, maganda, bintog na bintog, wala kayong iisipin. Yung tubig, medyo nagiging puti o nagiging medyo dark white. Okay, dark white nga ba yun? Basta, as long as yung grains, golden yellow, maganda yung pag-absorb yung tubig, wala kayong magiging problema. Kahit umabot yan ng 5 buwan, ganyan talagang amoy niyan, huwag kayong mag-alala. As long as makikita nyo rin naman sa manok kung ano yung feedback, di ba? Ang ganang kumain, ang kintab ng balahibo, wala kayong nagiging problema. Kaya, anong iisipin nyo? Sira na ba to? Pero bakit ang ganda pa rin ng manok ko? Magtataka kayo. Ibig sabihin, okay pa rin yun. Sabi ko nga, wala kayong magiging problema at iisipin. Saka lang yan magiging problema, yung fermented Jackie Oats, pagka nakita nyo, yung ibabaw ay may amag na talaga. Pero kung ginagawa nyo yung sinasabi ko sa inyo, everyday halo, wala kayong magiging problema. And check nyo po yung grains. Kung okay pa, golden yellow, wala kayong magiging problema. Kung halimbawa, nakita nyo, kamanok, ang itim na nung ibabaw, hindi ko nahalo, haluin nyo. Okay? Tingnan nyo after an hour, sandukin nyo uli. Pag naging golden yellow, okay pa rin po yun. And syempre, alagaan nyo na po ng halo araw-araw para hindi na po mangitim yung inyong fermented Jackie Oats. So, yun lang mga kamanok, ang ilang gabay sa mga turo o sa mga tanong na inyong itinatanong sa akin. Hopefully, makatulong po ito sa mga magmamanok natin diyang mga newbie at baguhan. So, mga kamanok, muli hinihiling ko sa inyo, kung may mga katanungan kayo dyan, newbie, baguhan, o kahit mga simple lang, paliwanag natin kung ano bang dapat nakasagutan para dyan. Muli, subscribe, like, and comment if ever na nagugustuhan nyo po yung ating mga usapin, mga videos na ginagawa dito. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.